Many Filipinos are suffering from the silent burden of impaired mental health. Maituturing na makasaysayan ang pagsasabatas ng Republic Act 11036 o Mental Health Act noong 2018. Ito ang kauna-unahang batas sa Pilipinas na naglatag ng mga karapatan ng pasyente at ilang mahalagang hakbang at mandato para mapalawig ang serbisyo patungkol sa mental health ng bawat Pilipino. Pero nitong taon lang ay pinapaimbestigahan ni Senator Raffy Tulfo ang kalunos-lunos daw na sitwasyon ng mga pasyente at pasilidad sa loob ng National Center for Mental Health. Ngayon sa Batas et al., mas kilalanin pa natin ang Mental Health Act at pag-usapan kung paano ba nito tinutugunan ang kasalukuyang kakulangan sa mental health services ng ating bansa. Magandang araw sa lahat na nanonood ng Batas et al. Ako po si Menchu Macapagal. Ngayong araw makakasama natin si Attorney Alvin Liao Alburo, Managing Partner ng Alburo and Associates Law Offices para pag-usapan ang Mental Health Act. Magandang araw sa iyo, Attorney, at welcome sa Batas et al. Magandang araw sa iyo, Mencho, at sa lahat ng tagapanood ng programang ito. Okay, so Attorney, bago magkaroon ng batas on mental health, ay matagal na talaga itong problema sa ating bansa. Nandyan yung stigma, kakulangan sa access sa mga pagamutan at iba pa. So ano po ba yung layunin ng Mental Health Act? Ang layunin ng Mental Health Act ay para bigyan ng katapusan yung practice ng maraming mga Pilipino na kapag ka nagkakameron ng challenges sa mental health, yung isang Pilipino, sino ba ang kalimitang inirerekomenda? Ay, makipag-usap ka doon sa iyong kaibigan, makipag-usap ka sa iyong parents o kaya sa mga kapatid. Naiintindihan ng batas na ang mental health ay isang seryoso na concern. At ito ay kinakailangan na mabigyan ng karapatang tugon. Kaya't kabilang sa mga layunin ng batas na ito ay magkameron ng isang national in scope na sistema pagdating sa pag-a-address ng mental health concerns. Okay, pero bago nito, I think in 2001, nagkaroon na tayo nung National Mental Health Policy. Ano ang pinagkaiba noon at nitong Mental Health Act? Bago ang Mental Health Act, ang meron lamang katulad ng binanggit mo ay mga polisiya lamang. So wala yon talaga ng strength o kaya tatag, puwersa ng isang batas. Dahil dito sa Mental Health Act, talagang itong usapin patungkol sa mental health ay sinasaklawan na ng batas. At yung mga paglabag actually sa batas na to ay mayroong karampatang parusa. Okay, so mamaya pag-usapan natin kung ano yung mga parusa sa paglabag sa batas na ito. Pero bago yan, pag-usapan muna natin, how does the law define mental illness? Pag pinag-usapan natin ang mental illness, lahat actually ng mga challenges o mga issues pagdating sa mental health ng isang tao ay nasasaklawan ng batas na ito. Psychiatric, psychological, neurologic issues. Okay, so kasama doon yung mga stress, yung mga depression, yung mga ganon. Those are examples Tama ka, of Mencho. mental health challenges. That is correct. Okay. Ano yung karapatan ng bawat pasyente sa ilalim ng batas na ito? So, kabilang sa mga karapatan ng isang pasyente, accessibility. Okay. So para matugunan itong accessibility nito, sinigurado ng batas na ito na yung implementasyon ng mga healthcare facilities ay national in scope. Regardless sa level ng pamahalaan, talagang nandun ang pagtugon sa mental health needs ng mga tao. So maliban sa accessibility, ginawa ring napaka-affordable ng pag-access sa mga pasilidad na ito ng gobyerno at kahit yung mga pribadong pasilidad dahil sa batas na ito. Okay. Alam ko rin, nung binasa ko yung batas na ito, it also guarantees certain rights. Yes. No? Like the right to informed consent. Yes. Confidentiality, right to counsel, among others. No, aside from, of course, yung right to accessible healthcare when it comes to mental health services. Pero what if hindi kaya ng isang tao magbigay
ng consent. Anong mangyayari? Kung hindi niya kaya magbigay ng consent, yung kanyang, halimbawa sa isang minor de edad, yung kanyang mga magulang ay pinapahintulutan na magbigay ng consent para sa kanya. Pero kinakailangan talagang tandaan natin na ang nire-require talaga ng batas ay informed written consent. Ibig sabihin, hindi lamang na nagbigay ng pagpasya ang isang tao in writing, kundi nababatid niya kung ano ang kanyang pinapasok, ano itong kanyang binigyan ng pagpasya. Okay, isa rin sa pagkakaintindi ko, layunin nitong batas na ito ay to combat yung stigma and yung discrimination. What if a worker is diagnosed with a mental health issue? Is that grounds for termination? Pag pinag-usapan natin yung kalusugan ng ating mga workers, dapat maintindihan natin na sa ilalim ng ating Labor Code of the Philippines, wala doong klasifikasyon na binigay ang batas kung ito man ay physical illness o mental illness. Basta ito'y illness. At itong illness na to ay hindi matutugunan medical within 6 months. Merong karapatan ang employer na i-terminate ang empleyado mula sa kanyang trabaho. Meron din ba silang responsibility to provide the necessary interventions for their workers? Nako, isa yan sa mga itinatadhana ng batas na ito. In fact, inatasan ang Department of Labor and Employment. At in fact, naglabas na rin noong 2020 si Nooy Secretary Bello ng Department Order na inaatasan ang mga employer na magkameron ng mga pulisiya sa kani-kanilang mga kumpanya na ang layunin ay para na ipaalam sa mga empleyado nila ang kanilang mga karapatan at kung papaano ng kumpanya tutugunan sa pamamagitan ng paglunas ang mga mental health challenges nila. Alright. Kung may karapatan ang mga pasyente, meron din ba, attorney, ang mga family members o guardian ng pasyente? Meron din silang karapatan. Karapatan o kabilang sa mga karapatan ng mga guardians or mga family members ng pasyente ay kinakailangan na mabigyan din sila ng tinatawag na psychosocial support. Kasi kailangan nating maintindihan at mabatid na hindi lamang dito ang nagsasuffer ay yung mismong pasyente, kundi maging yung kanyang mga kamag-anak, yung kanyang guardian, yung kanyang parents, sila man din ay nagsasuffer. Nahihirapan din sila tingnan at damhin yung kalagayan ng kanilang kamag-anak na pasyente. Alright, so ano-ano ang patakaran ng mga mental health service providers sa pagtanggap ng pasyente? Yan naman ang pag-uusapan natin sa pagbabalik ng Batas et al. Dito lang sa CNN Philippines. Nagbabalik ang Batas et al. Dito sa CNN Philippines. Pinag-uusapan natin ang Mental Health Act at kasama pa rin natin si Attorney Alvin Liao Alburo ng Alburo, Alburo and Associates Law Offices. So Attorney, kanina pinag-usapan natin yung mga karapatan ng pasyente under the Mental Health Act. At syempre pati yung mga kamag-anak at mahal nila sa buhay. Ngayon naman, ano yung mga patakaran na dapat sundin ng mental health service providers? Okay. Ang mga mental health service providers ay inuutusan ng batas na ito na hindi sila maaaring mag-discriminate. Okay? Ibig sabihin, hindi maaaring tatanggapin nila yung pasyente base sa taglay nitong yaman o kung mahirap, hindi nila tatanggapin. Sila rin ay mahigpit na binababalaan ng batas pagdating sa confidentiality ng mga information o datos na kanilang malilikom mula sa kanilang mga pasyente. Okay. You mentioned na hindi sila pwedeng mag-discriminate, pero are there valid reasons for a provider not to accept a patient? Oo. Meron naman. Walang specific na binibigay na dahilan ang batas. So ibig sabihin, ito ay binibigay sa diskresyon ng mental health provider. Pero malinaw sa isa sa mga probisyon ng batas na ito na yung mental health provider ay maaaring after using his or her own judgment ay maaaring magsabi na hindi ko ho kayo matatanggap para malunasan. Okay.
So, merong mga acceptable na reasons for that. You also mentioned confidentiality. It's very important in these cases. Pero are there also instances where yung confidentiality can be overruled? Okay. Bagaman ipinag-uutos ng batas ang importansya ng confidentiality ng information na hindi dapat itong labagin, pero merong mga exceptions na binibigay din ang batas. Kabilang sa mga exceptions na to, kung mismong korte na ang nag-utos na ilabas itong mga datos na ito, o kaya kung merong batas na nagpapahintulot para sa paglalabas ng mga datos, yan ay pinahihintulutan. Another is kapag halimbawa, isinasa ilalim sa investigasyon, in fact, halimbawa may kaso ang isang mental health professional at kinakailangan ang mga datos na ito para na matugunan ng maayos ang pagtugon sa kanyang kaso. Oh, okay. Ito ay pinapahintulutan ng batas. Now, attorney, yung problema sa mental health could be anywhere, di ba? Kahit yung nasa malalayong komunidad. Unfortunately, karamihan sa mga pasilidad, aminin na natin, ay nasa malalaking lungsod o probinsya lamang. Dapat ba may community-based mental health facilities din? Oo. Dapat talaga kasi yan ay ipinag-uutos mismo nitong Mental Health Act na kinakailangan ang ating mga local government units ay magkameron ng kani-kanilang mga pasilidad para natugunan yung mga pangangailangan at mga issue na may kinalaman sa mental health. In fact, isa sa mga importanteng utos ng batas na ito sa ating mga LGUs ay kinakailangan na gawan nila ng paraan na yung mental health ay ma-integrate doon sa primary and basic healthcare programs. Okay. Kasi for so many years, no, sanay ang mga tao na pag pinag-uusapan ang sakit, pag pinag-uusapan ang health issues in general, ang laging iniisip ng mga tao, sakit ng katawan. Yes. Subalit dahil sa batas na ito, mas binibigyan ng linaw na hindi lamang katawan, kundi pati ang ating pag-iisip ay maaaring magkameron ng mga challenges na kinakailangang tugunan sa pamamaraang medikal. Okay. Well, does it mean yung community-based bawat barangay ay meron? At least man lang, no? Bawat bayan o syudad ay kinakailangan na mayroon ng mga healthcare facilities na tinutumbok ang mga pangangailangan sa mga mental health ng mga tao. Ano po ba yung mga basic mental health care service na dapat ay readily available sa mga pasyente dito sa mga centers na ito? Okay. Hindi lamang ito basta may kinalaman sa treatment, no? Sila ay inaatasan din na magkameron ng mga mental health professionals na available for counseling. So kung halimbawa ikaw ay depressed, parang talagang napakababa ng pakiramdam mo, na feeling mo ikaw pinagsukluban na ng buong mundo, pwede kang lumapit sa mga pasilidad na ito, hindi lamang para magpagamot, kundi para na manghingi ng counseling. Okay. Well, under this law, may mga programa na dapat ipatupad katulad ng e-konsultasyon at pagkakaroon ng crisis hotline. So ano naman po yung responsibilidad ng gobyerno rito at paano kung hindi ito masustain? Meron actually isa sa mga kinakailangan na gawin ng ating DOH, particularly ng ating National Center for Mental Health. Kinakailangan silang mag-maintain ng 24/7 na pasilidad para na tanggapin ang mga tawag ng mga tao na nangangailangan ng tulong, ng giya, na merong mga problema sa mental, no? Ito yung suicide prevention hotline natin? Yes. Okay. Oo. What other... Meron din tayong mga wellness programs na itinatalaga ang batas na ito. Doon natin makikita na ang batas na ito ay hindi lamang interesado doon sa cure, kundi ang batas na ito ay very much interested also pagdating sa prevention. Kaya nga meron tayo mga wellness facilities kung saan ang mga tao ay mabibigyan ng pansin para na hindi na nila maranasan pa ang paggrabe nitong mga mental health issues. Okay, what if doon kasi sinabi mo nga there should be community-based centers which address mental health issues, no? Paano kung wala doon sa lugar ng isang tao, walang malapit? Pwede ba sila magreklamo na or humingi
na lagyan yung area nila at paano po ba yung proseso doon para talagang mag-comply din yung LGU nila? Ito ay kanilang karapatan, no, na sila ay mabigyang tugon pagdating sa mga pangangailangan nila sa mental health. Subalit kinakailangan din nating maintindihan na yung ating mga local government units they are also suffering from budgetary constraints. Kung may mga tao na sa tingin nila ay hindi sapat o wala talagang lunas na maibibigay sa kanilang mga mental health needs, maaari silang banggitin nila yung mga pangangailangan na nilang yan sa kanilang local chief executive, at kung ito ay hindi matutugunan, sila ay maaaring pumunta sa national government natin para manghingi na ng tulong. Alright. Tanong ng bayan naman ang ating sasagutin sa pagbabalik ng Batas et al. Dito lang sa CNN Philippines. Kayo ay nanonood pa rin ng Batas et al. Dito sa CNN Philippines. Kasama pa rin natin si Attorney Alvin Liao Alburo para sagutin ang ilang tanong tungkol sa Mental Health Act. Maaari bang mamagitan ng barangay kung may nais ipagamot sa kanilang komunidad kahit na ayaw ng pamilya ng pasyente? Maaari. Dahil ang Estado ay mayroong karapatan, at hindi lang karapatan kundi responsibilidad ng Estado na siguraduhin ang kaligtasan ng mga tao nito. Narito ang isa pang tanong. Kasama rin ba sa Mental Health Act ang pag-rescue sa may mga mental disability na pag-alagala sa lansangan? Kasama ito, no, na sinasaklawan ng batas. Sino po ba ang dapat na mag-rescue sa mga individuals na ganito, yung mga may mental health disorders or challenges na pag-alagala? Sino po ba ang dapat na mag-rescue sa kanila? Karamihan, no, sa sangay ng gobyerno na kinakailangan na aksyonan ang aspeto na itong ating mga local government units. Okay. So kung halimbawa sa isang syudad, merong mga pakalat-kalat doon na mga tao na mukhang merong mental health issues, kinakailangan na aksyonan yan ng ating local government unit, ng city government or municipal government as the case may be. Subalit hindi yan nalilimita doon sa ating local government unit. Meron ding kapangyarihan, meron ding responsibilidad ang ating DSWD na yan ay bigyan ng katugunan. Alright. So ibig sabihin, pwede kang ma-institutionalize or madala sa ospital kahit you don't agree to get the treatment. Ang general rule, kinakailangan na merong informed written consent. Pero kasi may mga pagkakataon, Mencho, na yung tao ay walang kapasidad para makapagbigay ng kanyang pasya. So kung wala siyang kapasidad para magbigay ng kanyang pasya, sino man, kamag-anak niya o kung wala mang available sa mga kamag-anak niya, mga kakilala na maaaring magdala sa kanya doon sa mga pasilidad para siya ay malunasan, ang gobyerno natin ay merong responsibilidad na gawin yon. Sagutin natin ang isa pang tanong. Ano ang benefits and privileges na nakasaad sa batas kapag ikaw ay may mental disability? Kapag ikaw ay may mental disability, ikaw ay maaaring lumapit doon sa mga pasilidad ng gobyerno. Ngayon ay nandiyan na, naglipanan na sa ating mga LGUs, mga cities, mga municipalities, kung saan ikaw ay maaaring humingi ng tulong pagdating sa mga mental health issues. So covered po ba ng insurance katulad ng PhilHealth, ang check-up or consultation at iba pang gamutan? Naku, napakaganda ng tanong mo na yan, Mencho. Kasi kabilang sa mga itinatalaga ng batas na ito ay utos sa PhilHealth na siguraduhin na yung binibigay na importansya ng PhilHealth na insurance package para doon sa mga physical disabilities, kinakailangan ay ibigay din yon of equivalent nature doon naman sa mga mental health issues. Alright, very quickly, kanina nabanggit mo na merong mga parusa ang paglabag dito sa batas na ito. Ano yung mga pangkaraniwang paglabag at ano yung mga parusa dito? Okay. Yung breach, no, of confidentiality, yan ay kabilang doon sa mga paglabag, no, na maaaring makumit sa ilalim ng batas na ito. Another pa is kapag halimbawa ikaw ay bigla ka na lang nag-treat
Kahit na ikaw ang layunin mo naman ay maganda, pero bigla mo na lang nilunasan ng isang tao na wala namang kanyang informed written consent. Yan ay mga kabilang sa mga paglabag sa ilalim ng batas na ito. At ang parusa dyan ay multa o kulong or both multa at kulong. Wow. So ngayon, attorney, may mensahe po ba kayo para tuluyan ang mawala ang stigma, di ba? At patungkol sa mental health at sa tamang pagpapatupad ng Mental Health Act. Kinakailangan na tingnan natin itong mental health bilang isang uri ng issue na of equivalent importance sa mga sakit ng katawan na ating nararamdaman. Tapos na dapat yung panahon kung saan masyadong tinitingnan na maliit na bagay lamang at maliit na issue lamang ang mental health concern. Ito ay isang seryoso na issue na nangangailangan ng seryoso na pagtugon. Ang kagandahan dito dahil ang ating pamahalaan ay tinugunan na ang problemang ito sa pamamagitan nga ng pagpasa nitong Mental Health Act na ito. Naway gamitin natin ang mga iba't ibang karapatan na ibinibigay ng batas na ito. Alright. Para sa lahat. Maraming salamat, Attorney Alvin Liao Alburo, Managing Partner ng Alburo and Associates Law Offices sa iyong oras. Maraming salamat din sa patuloy na pagsuporta sa Batas et al. Ako po si Mencio Macapagal. Magkita-kita tayo sa susunod na linggo dito lang sa CNN Philippines.